Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal. Ang tauhan. Nangayinsang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. OMG mga kababayan, ito na kaya ang atin matagal ng mga hinala ang magpapatuo. Mismo itong si BBM. Napakarami po kasi tayo ang naririnig noon pa po na ito daw pong si BBM or si Marcos Jr. ay hindi na daw po ito yung tunay na anak. May mga napansin po ako dati mga kababayan sa mga comment section sinasabi di umano ito daw po ay clone or hindi na daw po ito ang totoong Marcos Jr. sapagkat sabi nila wala na raw po or alam nyo na kung ano ibig sabihin doon sa sinasabing wala na. Due to YouTube, medyo masilan si YouTube sa mga pagdating sa mga words na ating binibitawan at ayaw niya po tayong bigyan ng maraming advertising. Ito po ay hindi po natin pagbibintang, hindi po natin ito kung ano paman, basta lang po tayo makareact dito nang wala pong basihan. Ito po ngayon ay mayroon po tayong ipapalabas at ipapapanood po sa inyo came from the horse's mouth, mismong si Marcos. At kayo na po ang bahala humusga kung ito nga po ba ay AI na naman. Katulad nga po ng lagi po nilang bukang bibig nitong administrasyon na to, bawat video na lang po na lalabas ngayon or bawat mga litrato kung anong paman na tumutulig sa or laban sa kanila ay sinasabi po nila itong kung hindi po deep fake, ito daw po ay AI or hindi po mga katotohanan. Hindi ko rin po ito inaangkin na akin po ito or sa akin po ito nanggaling. Ito po ay nakuha at napanood lang po natin dito po sa mga social media na umiikot. Kung kaya't ito po ay isi-share din po natin sa inyo at bahala na po kayo. Kayo na po ang humusga kung ito nga po ba ay si Marcos mismo or AI lang po ito. Ayon nga po sa kanilang mga laging depensa patungkol nga po sa mga naglabasan ng mga nauna na pong mga video. Ang videong ito ay nakuha po natin sa Twitter. Napanood lang po natin ito. As usual, tayo po rito ay magre-react at magkukomento patungkol sa videong ito. Kung ano po ang inyong masasabi patungkol nga po sa videong ito. Ito ba ay totoo? Ito ba ay AI? Or si Marcos Jr. nga po ba ito ang nagsasalita? At gaano katotoo ang kanyang sinasabi dito na di umano, ito daw siya ngayon na nagsasalita ay hindi na daw siya ang tunay na anak ng Marcos Sr. Nakakagimbal na balita ito mga kababayan, kaya wag po kayong aalis. Panoorin po natin ito ng sabay-sabay at reaksyonan po natin, magkomentaryo po tayo sa pamamagitan ng comment section sa baba. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all or yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Panoorin po natin ng sabay-sabay ang videong ito at ating alamin kung AI nga ba ito, si Marcos Jr. nga ba ito or si BBM na nagsasalita at tunay nga bang si BBM pa ngayon or anak ng Marcos Sr. ang presidente natin ngayon base dito sa video na ating mapapanood. At the same time mga kababayan, atin po itong ipuputol-putol para bigyan po natin ng masusing reaction sapagkat due to copyright. May music po kasi ito at hindi po natin matanggal dahil mukhang galing pa po ito sa TikTok na nakita po natin sa Twitter. I hope na maunawaan po ninyo ang aking side mga kababayan. Ito na po ang video. Panoorin natin. Ayan. In that fine, ninakawan at sinaksak ako, patay ako. Sino po mismo ang nagsasalita mga kababayan? Iyan po mismo ay si Marcos Jr. Wala po tayong binabago dito mga kababayan. Ulitin po natin.
Ayan ha, ninakawan daw siya, sinaksak daw siya at ngek-ngek siya. Sa kanya po yan ang galing ha. Again mga kababayan, napulot lang po natin ito sa TikTok or sa Twitter. Kayo na po ang bahala mag-validate kung ito nga po ba ay deepfake or gawa-gawa lang po or itong mismong nagsasalita ay hindi na po siya ang tunay na BBM or Marcos Jr. Tuloy natin ang video. And then, Bongbong is dead. Bongbong is dead. Ayon sa kanya ha, mga kababayan, Bongbong is dead. So, this is where it gets interesting. My parents then decided to find another boy who looked like me. Ayun. Dahil doon, mga kababayan, yung kanyang mga magulang ay nag-decide daw po, di umano, ayon dito sa kanya, no? Na maghanap ng katulad niya. Katulad na papaanong naging katulad, Mr. BBM or Mr. Clone. Mr. Clone na tuloy, no? Tuloy! Parents then decided to find another boy who looked like me, who was the same age as me, was 10% that as me. Ayun, mga kababayan, who look like me and presented that me. Ayan na, mga kababayan. So, sino ka ngayon? Pakisagot nga po, Mr. BBM. Now, their son to the public. Ayan, na anak nila to the public. Sabi niya, no? I-present daw, naghanap daw sila dahil tigok na raw siya, no? Naghanap na raw ang kanilang mga magulang ng katulad niya. And that the person you see now is the replacement, not Naku po, ano daw? The person you see now is the replacement. Ulitin natin ng konti mga kababayan. Yung nakapanood daw po natin ngayon na person ay hindi daw po siya kundi replacement. Naku, gaano ito katotoo? Ano ho? Gaano ito katotoo at gaano rin po katotoo itong video na napapanood natin? now their son to the public. And that the person you see now is the replacement, not the original. That's the story. Ayan. The person you see now, not the original. Ayan ha. Siya mismo po ang nagsasalita dito, hindi po natin to gawa-gawa. Now their son to the public. And that the person you see now is the replacement, not the original. That's the story. Ayan daw po ang kwento, mga kababayan. Yung person na nakikita nyo ngayon ay hindi na po ang original. Kayo na po ang humusga dyan, mga kababayan, sa video na yan ha. Ulitin pa natin ang pabahagya ha, para sa mga hindi po masyado naka-relay masyado. Ito po, ulitin natin ng konti. Again ha, disclaimer lang po. Hindi ko po ito gawang video na to. At hindi ko rin po ito pinapaniwalaan na totoo ito or mali ito. Ang sa atin po, gumigit na po tayo rito dahil nga po sa napakaraming nagkalat pong AI or deepfake. Ngayon, ito po ay kamukhang-kamukha niya at siya mismo ang nagsasalita. Nakapost po ito sa Twitter at nakapost po ito sa mga Facebook or TikTok. Isinishare ko lang po sa inyo at kayo na po ang bahalang humusga kung totoo nga ba ang sinasabi ng videong ito at kung itong video na to ay totoo nga ba, hindi ito fake or gawa-gawa lamang ng kung sino man po ang mayroong mga interest para sirain ang reputasyon ni numan. Panoorin muli natin at unti-unti natin reaksyonan. Fine, ninakawan ko, sinaksak ako, patay ako. O, ninakawan daw siya at sinaksak daw siya at patay daw siya. And then, Bongbong is dead. Bongbong is dead, mga kababayan. So, this is where it gets interesting. My parents then So, yun daw po ang story, no? Yung mga magulang niya noon, anong ginawa? decided to find another boy Nag-decide ang kanyang mga magulang, ayon dito sa video, na maghanap ng ibang lalaki or another boy who looked like me, look like him. Katulad daw kamukha niya. who was the same age as me, Kasing taas niya, kasing laki niya. was 10% that as me. At ipresentang siya. Now, their son
na kanilang anak sa publiko. And that the person you see now is the replacement, not the original. That's the story. Yan, yung person na nakikita nyo ngayon, yung pagkatao, yung taong nakikita nyo ngayon na BBM, di umano, ayon sa nagsasalita, ay hindi daw po ang tunay na BBM. Ayan, mga kababayan, sumalinaw po yan, ano ho? Kayo na po ang humusga dyan, hindi ko po ito hinuhusgahan na video na ito. Baka mamaya may lumabas na naman, deepfake yan, ano lang yan, gawa-gawa lang yan para masira si ano. So, ito po, under po ito sa mga taong opinion or komento or reaction. Ang sa akin lang po rito bilang isang reactor or nag-a-analyze ng mga video, i-share ko lang po ito ang ating mga nakikita sa mga social media. Maliwanag po yan, ano ho, mga kababayan. Nililinaw lang po natin, hindi ko po ito basta pinapaniwalaan, ayon lang po ito sa napanood natin na video. Na di umano, ang nakikita natin ngayon ay hindi daw po si BBM. Kung ito man po ay deepfake, hindi natin alam. Kung ito po ay totoo, hindi pa po natin alam. One thing is for sure, mayroon pong ganitong video na kumakalat at mayroon po tayong naririnig noon pa man, no, na ang Marcos Jr. daw pong totoo at tunay ay wala na daw po. Ayon doon sa mga nag-comment sa atin. Siguro mag-comment muli yung kababayan natin, nasa abroad yun eh. Baka mag-comment ka uli, Brad, i-comment mo uli kung ano ang masasabi mo tungkol dito sa videong atin pong napanood ngayon. Aabangan kita. I think nasa ibang bansa siya, nasa Amerika or UK yata nakatira. Yung isang kababayan natin na nagko-comment. At hindi lang po ang kababayan natin na yon, napakarami pa po ang mga iba't ibang mga comment. At naririnig ko na rin po ito na ito daw pong Marcos Jr. ay wala na. Iba na daw po ito ngayon. So itong video na to mukhang tumutugma doon. If ever man po mga kababayan, magtugma-tugma po ito, ay baka nga po, ito nga po siguro ang dahilan kung bakit ganito po ang nakikita nating Marcos Jr. ngayon. Mayroon po akong papanood sa inyo, mga kababayan, na isa pong video at kayo na rin po ang bahala humusga kung tumutugma ba ito na sinasabi ayon dito sa video na ito na ang napapanood nyo po ngayon ay hindi na po ang siyang tunay na BBM or Marcos Jr. Sapagkat mayroon pong ganitong klaseng video, mga kababayan. Panoorin po natin sabay-sabay. Maliban sa ipinagyabang ni Marcos Jr. na libu-libong flood control projects na umano'y natapos na, alam ba ninyo na nauna nitong iniyabang na makatulong umano o makakatulong umano sa pagresponde sa mga sakuna ang mga base militar ng Amerika o yung mga EDCA sites? Ngayong dumaan ang Ayan mga kababayan, narinig nyo po yan, ano ho? Nauna na pong iniyabang ni Marcos Jr. at alam ko po, karamihan po sa inyo or sa atin dito, napanood po yan or narinig po yan na sinasabi ni Marcos na ipinagyayabang nga niya na ito daw pong mga EDCA sites ay pagdating ng sakuna or mga kalamidad sa ating bansa ay tutulong daw po di umano ito pong mga EDCA sites or itong nagaganap ngayon dyan na mga pagkampo ng mga sundalo sa ating bansa. Tuloy natin ang video mga kababayan. Bagyong Karina, ano naman kaya ang naitulong ng mga Amerikano sa mga nasalantang Pilipino? May napala na ba ang mga Pinoy mula sa EDCA sites? Well, alamin natin yan sa balitang iyahatid ni Almar Forzuelo. Ayan, may tinatanong dito ang ating angkor mga kababayan ng Is-Iminay. Ano ho, may napala na ba ang ating bayan dito nga po sa mga EDCA sites? Mayroon na po bang nakuha tayong tulong sa kanila? In terms of sinasabi, natutulong daw po ito sa mga calamity. Naramdaman nyo ba? Yan. I-comment nyo rin mga kababayan ha, kung mayroon po kayong naramdaman na tulong na ginawa nitong EDCA sites nung panahon nung nagkaroon po ng bagyo. Ang Pilipinas ay madalas na tinatamaan ng mga bagyo dahil sa ating lokasyon na nakaharap sa karagatang Pasipiko. Ito ang lugar kung saan madalas na nangyayari ang matinding pagbabago sa temperatura at presyon ng hangin sa pagitan ng mga karagatan at kontinente. Kaya hindi na bago para sa ating bansa ang paghahanda para sa mga sakuna kagaya ng bagyo at tungkulin ng gobyerno na ilatag sa mamamayan ang kanilang mga plano at paraan para maiwasan o maibsan ang maaaring epekto nito sa mga Pilipino.
at isa nga sa nakitang mabisang paraan ng Marcos administration upang makatulong sa disaster preparedness ay ang pagpasok ng mga base militar ng mga Amerikano. Matatandaan na pinapasok at suportado ni Bongbong Marcos Jr. ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA para daw palakasin ang pagtugon ng Pilipinas sa mga sakuna. Ngunit imbis na mga pangunahing kagamitan para sa pagresponde sa mga kalamidad ang ilatag ay mga tangke, missile at mga pagsasanay para sa giyera ang ibinida ng mga Amerikano, bagay na ipinagkibit-balikat lang ng mga nasa gobyerno. Ito lang kamakailan ay dumaan ang bagyong Karina sa bansa at dito nasubukan ang pinagmamayabang ng gobyerno na EDCA sites. Pero nakaalis na lang ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ay hindi man lang naramdaman ang presensya ng mga kano. Nitong Lunes nagtipon-tipon. Kita nyo mga kababayan, ano ho, napansin nyo ba yon? Yun po ang dahilan kung bakit po itong mga sinasabi ni Marcos Jr. ay marami po ang kasinungalingan sapagkat ipinagyabang niya noon na mayroon daw pong may tutulong ito pong mga EDCA sites in terms of mga calamity as concern dito sa ating bansa. Kumbaga parang magsisilbi po silang magiging aid or kahit man lang pagre-rescue sa ating mga kababayan. Marami po kasi sa ating mga kababayan ang nasawi, no? May mga nasawi po diyan nung nakalipas na bagyo, nakakalungkot. At marami po diyan yung mga kabahayan nila ay halos bubong na lang po ang nakikita. Ngunit wala po tayong nakita na mga member po ng EDCA or EDCA sites na isa man lang dito ay lumapit, tumulong, mag-rescue ng atin pong mga kababayan. Taliwas po ito sa mga pinagyabang ni Marcos Jr. At dito po natin mapapatunayan at mapapansin mga kababayan, no, na ito nga po ba talaga ay may katotohanan yung sinasabi nitong naunang video na atin pong ipinapansin sa inyo na siya daw po di umano ay clone at hindi na siya ang tunay na BBM. Ano po ang nagiging koneksyon at konektado po ba ito mga kababayan? Dahil kaya sa kung ito po based doon sa video na ating napanood na di umano ay clone siya at hindi na po siya ang tunay. Yan kaya ang dahilan kung bakit hindi po tama or hindi po nagtutugma ang mga sinasabi niya or ang kanyang mga desisyon in terms pagdating po sa pamumuno sa ating bansa. Yan po ay malaking question mark ngayon mga kababayan na kung inyo pong papansinin ay valid po nating katanungan ito. Katanungan po ito na dapat po masagot nito pong namumuno sa atin sapagkat napakadelikado po nito kung mayroon po tayong namumuno na katulad po ng isang hindi po or huwad, hindi po tunay na anak ng dating Pangulo at hindi po yan ang ibinuto ng taong bayan. Isa po yung maliliwanag, no, kung totoo yung ating napanood na video, maliwanag pong pagtataksil sa bayan sapagkat hindi po siya ang totoong ibinuto ng taong bayan. Maliwanag po yan based po doon sa video na nauna na natin ipinapanood sa inyo. Ng iba't ibang sektor ng lipunan na ayaw ng giyera upang questionin ang EDCA site ni Marcos at Amerika. Itong pagkakataon na ito mga kababayan, isa rin po tayo sa pinalad na makakover, no? Kasama nga po si Ka Eric Siles at ang ating mga kasamang mga DDS vloggers. Marami po tayo riyan. At pinalad po tayo sapagkat na-invite din po tayo ni Ka Eric. Salamat sa iyo Ka Eric Siles At ito po mga kababayan ng mga speakers, no, si Camintong Laurel. Para sa geopolitical analyst na si Herman Camintong Laurel, masyado nang halata na masyadong maraming propaganda para sa EDCA site. Nahalata na po natin na marami pong propaganda para doon sa base militar ng Estados Unidos. Wala namang katotohanan. Makakatulong daw sa ating bansa sa kalamidad. Anya, kung sino pa ang tinuturing nilang kaaway, ayun pa ang unang nakitang tumulong sa mga nasalanta. Sino ang unang tumugon? Yung sinasabi nilang kalaban ng Pilipinas, ang China, si Ambassador Huang, umiikot na ng Metro Manila, nagdidistribute na ng relief goods. Nasaan ang Estados Unidos? Nasaan ang EDCA bases na yan? Nasaan ang mga truck na mga relief goods ng Amerikano? Wala po tayong nakikita. No? So magising na sana lahat tungkol dito sa panloloko ng mga Amerikano dito.
Kita nyo mga kababayan ha, ito pong China na galit ito pong administrasyon na to at ang iba pang mga kakampi, mga tambangag na mga vloggers, no? Ay ito pa ngayon ang nauna pang tumulong, no? Nauna pa silang nagbigay ng mga relief goods at syempre, nauna na diyan syempre ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Para sa dating intel officer ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, kabastusan at pagtataksil sa bayan ang ginawa ni Marcos. Tama, hindi lang kabastusan, pagtataksil. Malinaw na pagtataksil ng gobyerno ni Marcos na palaganapin ang mga base militar ng Amerika sa loob ng mga kampo militar sa Pilipinas without passing through the consultative public opinion and approval of Senate. Ito ay circumvention ng konstitusyon at malinaw na yan ay mga paglabag na hindi dapat pinapabayaan ng mamamayan. Pagtataksil yan sa soberanya at integridad ng ating bansa. Para sa kanya, malinaw ng biglang pagkambyo ni Marcos Jr. sa kanyang foreign policy ay para lang sa kanilang sariling interes at ginamit lang nito ang mga Duterte upang makuha ang kanilang gusto. Malinaw, they want to recover more than $380 million ng mga ill-gotten wealth na na-frozen sa Amerika and at least 4 or 5 properties nila na real estate sa New York. By the hundreds of millions din ito. At ito, after all, ay nagpapakita ang kanyang bait-baitan at ang kanyang gimmick ng pangampanya using the Duterte at ang tema ng unity and continuity was all about themselves only. Sinabi naman ng dating NTF-ELCAC official na si Dr. Lorraine Badoy ng kasalukuyang gobyerno ay tuta na ng Amerika. Napakaganda na nakita ng Pilipino ang kasinungalingan ng gobyernong ito sa kanila, no? At saka mga tuta ng kano ang mga nakaupo ngayon. Binigyan pa nito na kalokohan lang ang EDCA sites. Ang kalikasan na mismo ang nagtanggal ng mga maskara nila. Nasaan ang Amerika? May nakita ba kayo? Wala, di ba? So, kalokohan yung mga sinasabi nila. Ayan, maraming salamat Isiminay at ka Eric at Doktora Lorraine Badoy. Papansin nyo mga kababayan, ito pong microphone na hawak ni Doktora Lorraine, yan po ang microphone ko at inabot ko kay Doktora Lorraine at kinuha naman po niya. Maraming salamat Doc Lorraine at ka Eric at Kamintong Laurel, no? Sa inyo pong pagbubunyag dito na talaga naman hindi po kayo hindi po kayo mismo ang nagbunyag kundi ang kalikasan na inyo lang pong itong ni-reiterate lang po sa taong bayan na ito pong kasinungalingan na ginagawa po nitong administrasyon ay hindi na po taong bayan basta-basta lang kundi mismo ang kalikasan, ang nature na po ang nagbubuking dito kay Marcos Jr. At hindi na po may iwasan mga kababayan, ito nga pong kanyang itong kanyang video dito mga kababayan na sinasabing di umano siya ay hindi na po siya ang tunay na Marcos, mukhang nagtutugma po dito mga kababayan. So ayan po, ano po ba ang inyong masasabi rito? Ito nga po ba ay magkakonektado kung bakit ganito na po ang nangyayari sa ating administrasyon na mukhang hindi na po nagtutugma lahat ng kanyang mga sinasabi at sa mga nangyayari ngayon. Una na po dyan, nung una pa lang mga kababayan ay sinabi niya po niya na gusto niya pong kaibigan po, ayaw niya po ng kaaway ni numan sa China, sa Amerika o sa iba't ibang mga bansa. Gusto niya kaibigan ng lahat at walang kaaway na mga bansa. Pero bigla po itong nagbago sa hindi po natin malaman na dahilan. Naging kaibigan niya yung US, naging kaaway niya yung China. Mga kababayan, kayo na po ang humusga, kayo na po ang mag-analisa. I-comment nyo po sa baba. Mahalaga po ang inyong komentaryo at opinion. Babasahin po natin at pag-uusapan po natin sa comment section. Aabangan ko yan. Kabayan, maraming salamat sa iyo at sulit DDS. Patuloy po tayo sa darating na 2025. Kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? Magbantag ka. At syempre, Pilipinas, as always. Bye-bye po.